Napapalakpak si Mommy na makita ako suot ang wedding gown na pinasukat sa akin. I love the lace detail, usal ni Mommy. Saka pinasadahan ako ng tingin mula sa baba hanggang sa mukha ko. Napangiti ito. You're so gorgeous, Iha. May hirapan tayong mamili ng best wedding gown para sa'yo. Lahat kasi fit at maganda sa katawan mo. Alam ko ng dahilan kung bakit hindi ka na pinakawalan ni Leo. Natatawang sabi nitong ikinapula ng mukha ko. Gusto ko yung gown na simple ang design katulad ng personality mo, Maria. Gusto ko rin ma-expose ang balikat mo at maipakita ang curve mo, Iha. Ayoko ng mga long gown. Hindi na siya uso ngayong panahon na to, litanya ni Mommy. Sinangayunan ko naman siya sa sinabi niya. Ikaw, Iha, may suggestion ka ba kung anong gusto mong gown? Tanong niya. Gusto ko po lahat ng sinabi niyo, Mommy. Gusto ko lang pong idagdag yung mermaid shawlette. Suggestion ko. Pumalakpak si Mommy na ikinagulat ko. Perfect, Iha. Maganda pala talagang taste mo sa fashion. Yun na lang talaga yung kulang, sabi niya. Sunod namin pinuntahan ang susuotin kong wedding shoes. Naging masalan si Mommy sa pagpili. Kung sa akin lang sana walang problema. Kahit sa mga jewelries na susuotin ko naging masalan din siya. Madami siyang pinabagong design. Napagod ka ba, Iha? Maso yung tanong niya sa akin. Umiti lang ako sa kanya at umiling. Baka po kayo, Mommy, pagod na? Magpahinga po muna tayo. Alo ko sa kanya. Mag-coffee na lang tayo, Iha, aniya. Tamang-tama, malapit lang ditong coffee shop ni Janice. May kaibigan po akong malapit lang ditong coffee shop, alo ko sa kanya. Sige, puntahan natin siya. Gusto ko rin makilala ang mga kaibigan mo, Iha. Nakangiting sabi ni Mommy. Sobrang bait na ekspresyon ng mukha nito at parang hindi marunong magalit dahil sa tono ng boses niya. Katulad din ni Mama na malumanay magsalita. Nilibot ni Mommy mga mata pagpasok namin sa coffee shop ni Janice. Hindi siya makapaniwala ni Mommy ni Leo ang kasama ko. Hihimatayin talaga ako sa nerbiyos. Bakit mo kasi siya dinala dito? Paninisi sa akin ni Janice. Tumawa naman ako ng mahina. Suggestion ko, Iha, na maglagay ka ng mga plants kahit artificial lang para mas maganda ang kung authentic. Yun lang nakikita kong kulang dito sa shop mo. Subukan mo, Iha. I'm sure dadayuhin ka ng mga customers. Litanya ni Mommy. Napasimangot naman si Janice. Mami, ang galing niyo po. Yun din po kasi ang una ko napansin nung napunta ako dito. Pero hindi ko pa alam na mga plants po pala ang kulang. Basta may feeling lang po na may kulang dito. Sabi ko sa kanya. Mahina naman akong siniko ni Janice. Pasensya na po. Hindi po kasi ako mahilig sa plants kaya hindi ko po nilagay. Depensa naman ni Janice sa sarili. It's okay, Iha. Makikita at mararamdaman kasi ng mga customers ang personality ng owner kung paano siya magpahalaga sa mga bagay-bagay. Siyempre, ganun din siya sa negosyo. Litanya ni Mommy. Thank you po, tita, sa mga payo niyo sa akin. Madami po talaga ako natutunan. Pagsuko ni Janice. Tumawa naman ang mahina si Mommy bago uminom ng kape. Actually, ganyan din ako nung nagsimula ng negosyo. Pero palagi akong sinisita ng biyanan ko at first, siyempre, sumama ang loob ko. Pero nung sinunod ko yung mga payo niya at mga turo niya, doon ko mas na-improve yung sarili at negosyo ko. Minsan kasi, Iha, mas matututo tayo sa mga learnings ng ibang tao. Speechless kami pareho ni Janice sa mahabang litanya ni Mommy. Mas naging interesado tuloy si Janice makinig. Thank you po talaga, tita. I-apply ko po mga tinuro niya sa akin, sabi ni Janice kay Mommy nung nagpaalam na kami. Sure, babalik ako dito. Nakangiting sabi ni Mommy sa kaibigan ko para namang teenager na kinikilig si Janice nung huli kong balingan. Leo Del Blanco's POV. You know what, Iho? Ang kayamanan naming mga magulang ay ang aming mga anak. You know what I mean, right? Dahil may anak ka na din sa anak ko si Marian. Sandali itong tumigil sa pagsasalita at bumuga ng hangin. Pagkuhay tuminto sa malawak na manggahan, sa likod bahay na hitik sa mga bunga. Tahimik naman ako nakikinig sa kanya. Sa oras na sinaktan mo si Maria at ang upo kong si Lia Marie, physically and emotionally, tandaan mo babawiin ko sila sa'yo at hindi mo na sila makukuha ulit sa akin. Pumito paharap sa akin at seryoso akong tiningnan. Kitang-kita ko sa mga mata ng papa ni Maria ang pagmamahal nito sa kanya. Kulang na lamang ay pilipitin itong leeg ko. Malakas na suntok ang ginawa nito sa akin kanina at ang pagpalo nito sa akin gamit ang tungkod. Hindi pa ako napapalo ng mga magulang ko sa buong buhay ko. Siya ang kauna-unahang gumawa nun sa akin. Mahal mo bang anak ko? Seryosong tanong nito. Tumingin ako ng diretso sa mga mata nito. Yes sir, mahal ko pong anak niyo. Agaran kong sagot.
Mahalin mong kaisa-isa kong anak na babaeng si Marian, higit sa pagmamahal ko sa kanya. Bili nito. Yes sir, I will, sagot ko. Bumuga ito ng malalim at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Labis mo akong sinaktan ng pakialaman mong anak ko. Para mo na siyang binalian ng pakpak ng maaga mo siyang binuntis. Ang masakit pa, mag-isa siyang nagdusa at wala ka sa tabi niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil sa sinabi nito. Madami na akong nakasalamuhang client na mas malala pa sa ugali nito, ngunit sa pagkakataong ito para akong dagang pumasok sa lungga ng leyon. I like the way he speak. Politikong-politiko to magsalita at kumpiyansa sa bawat binibitawang salita. Kahit sa ang anggulong tingnan, mali talagang ginawa ko kay Maria. Deserve kong masuntok at mapalo ng tungkod. Kulang pa nga yun sa lahat ng katarantaduhang ginawa ko. Bakit nga pala kayo napasugod dito? Namamanikan ka ba? Tanong niya. Opo. Kung ganun, nasa ng mga magulang mo? Bago pa ako makasagot, may narinig na kaming bumusina sa labas ng malaking gate ng Revilla. Sila na po yan, ang parents ko. Sagot ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong pagtapik nito sa balikat ko, saka ito naglakad papalayo sa akin. Sumunod naman ako sa kanya. Maria's POV. Mas lalo akong kinabahan nang dumating si Mommy at Daddy. May kasama pa silang isa na medyo may katandaan na, pero hindi halata na may edad na ito dahil sa taste of passion niya. Sinalubong namin sila ni Mama at bumati sa kanila. Ina, is that you? Bulalas ni Mommy kay Mama nang makilala to. Oh, Valeria! Niyakap ni Mama ang mommy ni Leo na parang matagal na silang magkakilala. Nagkamayan naman si Daddy at Papa. Hello po. Magalang na bati ko sa matandang kasama ni Mommy na kasalukuyang nililibot ang mga mata sa bakuran namin. I want to see my apo. Matarin na sabi nito saka nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa loob ng bahay. Sinundan ko naman to. Lola, nasa kwarto po si Lia Marie. Nakatulog po kasi. Magalang na sabi ko kahit hindi ko alam kung ano ba dapat ang itawag ko sa kanya. Taas kilay na binalingan ako nito. Lola Majesty. Pagtatama niya sa itatawag ko sa kanya bago ako tinalikuran. Nagkibit balikat na lang ako, tumupo ito sa L-shaped sofa. Nagtungo ako sa kwarto ko para tingnan si Lia Marie. Mukhang napagod ang bata sa biyahe. Hibig pa dito sa pagtulog ng silipin ko. Tuluyan na akong pumasok at maingat na mupo sa gilid ng kama. Tahimik ko itong pinagmasdan. She like her father. Lalo ng mga matatilong nito, nilingon kong pinto ng bumukas ito at pumasok sa Leo. Tumatayo ko para lapitan to. Nakita kong sugat sa labi niya, kaagad ako nag-alala. Anong nangyari? Anong pinag-usapan niyo? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Don't worry about that, Maria. Usapang panglalaking pinag-usapan namin ng papa mo. Pahayag niya. Napabuntong hininga naman ako. Ayos ka lang ba? Yang sugat mo, masakit ba? Nag-aalalang tanong ko. I'm fine. Tugon nito. Leo's POV. Kanina pa talaga ako nag-aalala. I'm really sorry. Kitang-kita kong pag-aalala sa maganda nitong mukha. Hinawakan nitong mukha ko at tinitigan ang sugat sa labi ko. Pasimple naman ako napangiti habang tinititigan ang mukha niya. She's totally a goddess. Hinawakan nitong braso ko. May kakaibang init na nanulay doon patungo sa kaibuturan ko. Hinila ko nito paupo sa malambot na kama kung saan mahimbing na natutulog si Lia Marie. Upo ka muna, gagamutin ko yung sugat mo, sabi niya. Sinundan ng mata kong bawat pagkilos nito, animoy hindi ito makabasag pinggan. Napaka-feminine nitong kumilos. Kinuha niyang first aid kit sa walk-in closet at dinala sa akin. Nilapit ito mukha sa mukha ko para gamutin ang pumutok na labi ko. Huwag kang gumalaw. Bulong niya habang pinapahiran ng ointment ang sugat ko. Napangiti naman ako. Umangat ang magandang mata nito sa mga mata ko. Bakit nakangiti ka dyan? Tanong niya. Halikan mo na lang ako, Maria. Gagaling na yan. Pang-aalas ka ko. Gumalaw ang pangako ng bumaba ang mata nito sa labi ko. Kinabig kong bewang niya papunta sa akin. Napaawang ang mapulang labi niya na dinikit kong mukha namin. Unti-unti kong binaba ang mukha ko at inangkin ang labi niya. Napangiwi ako ng maramdaman ng kirot sa sugat ko. Binitawan kong labi nito at tinitigan ang nakapikit niyang mga mata. Muli kong inangkin ang labi niya. Mommy, I want milk po. Marina kong tinulak na magsalita si Lia Marie. Sabay naman naming nilingon ang bata. Yes anak, baling dito ni Maria saka ito binuhat. Kinuha ko naman sa kanya si Lia Marie. Huwag mo sanayin na anak natin magpabuhat. Baka mamaya niyan, mabaling braso mo. Ang bigat niya, utas niya. Lia Marie anak, huwag ka na magpabuhat kay mami mo ha?
Don't worry, lagi naman katang bubuhatin. Hinalikan ng pisngi nito, medyo namumungay pang mga mata niya at yumakap sa leg ko. Lumabas na kami ni Maria sa kwarto at bumaba sa sala. Naabutan namin ng mga parents namin na masayang nagkakwentuhan. Oo, nandyan na pala sila. Bulalas ng mama ni Maria. Napatingin naman silang lahat sa amin. Akin na munang apo ko, sabi ni Lola Majesty. Binigay ko naman sa kanyang anak ko. Hinawakan ko malambot na kamay ni Maria at may hina siyang hinila pa upo sa tabi ko. Hindi namin alam kung paano ipapaliwanag sa inyong dalawa, umpisa ni Mommy. Nagkatingin na naman kami ni Maria na parehong walang idea sa sasabihin nila. Pinisil kong kamay nitong hawak ko. Ina and I are very good friend in college, pahayag ni Mommy. At nagkahiwalay lang kami nung magkaroon kami ng kanyang pamilya. Singit naman ng mama ni Maria. 6 na taon na ata nung si Leo nung bumisita kayo dito. Tama ba, Valeria? Tanong niya kay Mommy. Tumango naman si Mommy sa kanya. Buntis naman ako nun kay Maria. Biglang sumipa si Maria nung hinawakan nila yung tiyan ko. Pagpapatuloy ng mama ni Maria. Binalingan ko si Maria na mapansing nilingon niya ako. Actually, napag-usapan namin nun ni Ina na kung sakaling magkakaroon kami ng anak na babae at lalaki ay pagkakasundo namin. Kaso parehong lalaking pinanganak naming panganay and the second time around, lalaki ulit ang pinanganak niya. At hindi ko inasahan ang bunso ko palang si Maria ang ipapakasal ko sa anak mo. Singit ng mama ni Maria sa pagsasalita ni Mommy, sabay silang nagtawanan. Kaya pala sobrang pamilyar ni Maria sa akin. Ikaw kaagad ang naalala ko na makita ko siya. Nakangiting baling ni Mommy sa katabi niya. Hindi talaga ako makapaniwala. Hindi palang gabing yun ang nangyari sa amin ng una naming pagkikita ni Maria. Wala kaming imikan ni Maria. Pareho kaming speechless. Ang liit talaga ng mundo at baka nga talaga si Maria ang babaeng para sa akin. Maria's POV. Napatingin ako sa kamay kong hawak ni Leo habang naglalakad sa ilalim ng manggahan. Bigla ko tuloy naalala na sinabi sa amin kanina nila Mommy yung at Mama. So hindi mo pala first time na nakapunta dito sa amin? Basag ko sa katahimikan. I heard him chuckled. I'm so young that time, Maria, kaya hindi ko maalala. Sabi niya. Huminto ko sa paglalakad kaya napahinto din to. Pumihit ako paharap dito at tiningala siya. Hinuko din ako nito at diretsong tinitigan sa mga mata. Ano pakiramdam mo na akong pakakasalan mo? Seryosong tanong ko, hindi ito nakasagot. Nanatili lang ito nakatitig sa mga mata ko para akong ihimatayin kung ano man ang isasagot niya sa akin. Napatingin ako sa mga kamay ko nang kunin niya ang mga yon at mahigpit na hinawakan. Umangat ulit ang mukha ko, tinitigan ang mga mata niya. Nung sinuot kong singsing sa mga daliri mo, sigurado na ako na ikaw ang pakakasalan ko, hindi dahil may anak tayo. Hindi dahil responsibilidad ko yon. No, Maria, I want to be with you forever. Yun ang nararamdaman ko. Gusto na kitang pakasalan sa mga oras na to. Litanya niya. Pakiramdam ko bawat pagbigkas niya sa mga katagang yon, niyayakap ako. I want to get to know you better when we get married. You and Leah Maria are all I need in my life, he added. Ikaw, Maria, anong nararamdaman mo ikakasal tayo? Balik na tanong nito sa akin. Sobrang hirap palang sagutin ang itatanong ko sa kanya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko, Leo. Maikling sagot ko. Mahina ako natawa nang makita ang mukha nito, hindi maipinta. Humawak ako sa balikat at inabot ang labi niya. She pulled me closer at binilisan ang pagkilos ng paggalaw ng labi niya sa labi ko. Marina ko napapikit at sinabayan ang paggalaw ng labi niya. Naramdaman kong palad niyang nasa laeg ko. Bumitaw ako sa labi niya pero nanatili ako nakayakap sa laeg niya. Iyan ang sagot ko sa tanong mo, Leo. Bulong ko sa kanya at muling inabot ang labi niya. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Halos kapusin kami ng hininga nang sa wakas ay maisipan nitong bitawan ang labi ko. Don't tempt me again, wife. Hingal na bulong niya. Tumawa naman ako. Halika na, baka hinahanap na tayo ni Leah Marie. Iaya ko sa kanya. Tumango naman ito, tinawakan ng bewang ko. Habang sabay kami naglalakad pabalik sa bahay, napahinto kami pareho ng mata ng si Daddy at Papang naglalakad papunta sa direksyon namin. O anak, halika muna, mga bayo tayo. Pagpahingahin mo muna si Maria. Anang ni Daddy. Binalingan naman ako ni Leo, ngumiti naman ako sa kanya. Sige po, sagot niya. Halika nga dito, anak ko. Yumakap ako kay Papa at hinalikan nito sa pisngi. Parang kailan lang inaakit mo pang punong manggang yan. Ngayon ikakasal ka na. Nakaramdam ako ng hiya na ituro pa talaga ni Papa ang manggang inaakyat ko noon. Narinig ko naman ang pagtawa ni Daddy at Leo. Sige po, babalik na ako sa bahay. Paalam ko sa kanila nang kumalas ako sa pagkakayakap kay Papa.
Saka nagtuloy-tuloy sa paglalakad patungo sa bahay. Hindi ko na kayo hihintay umuwi pa bukas. May mga kailangan pa akong gawin kaya mauna na ako sa inyo. Paalam ni Lola Majesty. Okay, sige po, ingat. Sabay naming sabi nila Mommy at Mama. Pasensya ka na Ina, hindi talaga ni Mama kayang pumirmi sa isang lugar. Iiling-iling na sabi ni Mommy pagpasok namin sa loob ng bahay. Mommy! Sigaw ni Lia Marie at patakbong yumakap sa hita ko. Kinarga ko naman ito at hinalikan. Dumiretso kami sa kusina. Lahat ng paborito kong nakahanda sa hapag. Sinubuan ko si Lia Marie ng kanin at sisig sa plato niya. Ikaw Maria, hindi ka pa ba kakain? Tanong sa akin ni Mommy. Hindi po muna Mommy, hihintayin ko na lang po si Leo, sabay na lang po kami kakain. Tugon ko. Gumiti naman siya sa akin. Pagkatapos ko mapakain si Lia Marie, pinunasan ko na siya ng basang bimpo at pinilitan ng damit. Madilim na sa labas na dumating sila Leo. Tiningnan ko lang to. Pawis na pawis ito dahil sa pangangabayo. Ganon din sila Papa at Daddy. Kamusta ang pangangabayo nyo? Mukhang nag-enjoy kayo Nakangiting tanong sa kanila ni Mama. Magaling pala sila yung mga bayot, napaka-competitive na bata. Komento ni Papa sabay sulyap kay Leo na nanatili lang sa kinatatayuan. Pinalakpakan naman ni Lia Marie ang daddy niya. Hindi ito makalapit sa amin ni Lia Marie dahil pawisan siya at tsamba lang po yun. Sagot nito, napakagat ako sa pang-ibabang labi nang tawagin niyang Papa ang Papa ko. Para mo na din sa akin sinabing tumatanda na ako. Natatawang sabi ni Papa. Maliligo lang ako wife, paalam niya. Sumunod naman kami ni Lia Marie sa kanya. Habang nasa loob siya ng banyo, pinatulog ko na si Lia Marie. Maaga pang biyahe namin bukas pabalik sa Manila. Nakangiwing lumabas si Leo sa banyo habang hawak nitong balikat. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko. Naglakad lang ito papunta sa kama at humiga sa tabi ni Lia Marie. Masakit ang mga muscles ko. Nabigla ata sa pangangabayo. Sobrang galing ng papa mo Maria. Nakachambalan talaga ako kanina. Natatawang sabi nito. Hubarin mo muna ang damit mo. Utos ko sa kanya. Kaagad napakunot ang noon nito sa sinabi ko. Ano naman ang masama doon? Are you sure? Paninigurado nito. Oo naman, sagot ko. Mabilis itong tumayo sa kama tumikot papunta sa side ko. Tumingin muna to kay Lia Marie bago naghubad ng suot na pajama. Pinigilan ko naman to. Ano bang ginagawa mo? Bakit ka naguhubad ng pajama mo? Magkasalubong na kilay kong tanong. Sabi mo maghubad, katuwiran niya. Saka pinagpatuloy ang ginagawang paghubad ng pajama. Nataranta naman ako at napalunok. Ano ba? Itigil mo nga yan? Hasi ko sa kanya. Makapigil hininga ang bawat ginagawang paglapit ito sa akin matapos itong hubarin ng pajama at ang t-shirt na suot. Tanging ang boxer na lamang nito ang natirang saplot sa katawan niya. Namumulang mukha ako nang nag-iwas ang tingin sa kanya at napasandal sa headboard. Dahil sa pag-atras, upo naman ito sa paanan ko. Ano ka ba Leo? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Magbihis ka nga't baka magising pa si Lia Marie. Pinandilatan ko siya ng mata. Mamasahihin lang sana kita kasi masakit ang muscles mo. Sabi ko habang iwas ang mukha dito, tumawa naman to. I know, bakit may iba ka pa bang iniisip? Now faster, masakit talagang balikat ko. Napangiwi pa ito ng hawakan niyang balikat na nasasaktan. Napupuntong hininga na lamang ako. Tumalikod ka muna para mamasahe kong mabuti ang balikat mo. Malumana yung boses na utos ko dito at baka kasi magising si Lia Marie. Iiyak ito ng iiyak. Nakatitig lang ito sa mukha ko at hindi ako sinusunod. Bakit kailangan ko pang tumalikod? Pwede namang nakaharap. Napamaang na lamang ako sa lalaking to ngayon. Alam ko na kung bakit minsan matigas ang ulo ni Lia Marie. Sa kanya pala nagmana. Fine, hinaan mo na lang yung boses mo't baka magising si Lia Marie. Saway ko sa kanya. Napabuga ako ng hangin nang idampi ko sa balikat itong kamay ko't diniin yon. Napaungol naman ito't mariing napapikit. Napalunok ako habang nakatitig sa mukha niya. Hindi talaga ako komportable sa posisyon namin. Kaya ako na mag-a-adjust. Dali-dali akong pumunta sa likod niya at pinagpatuloy ang naudlot na gawain. Thank you Maria. Pagpapasalamat niya na matapos ako. Magbihis ka muna Leo. Baka kung anong isipin nila kapag nakita ka nilang naka-boxer lang. Saway ko sa kanya. So, magiging mag-asawa na tayo Maria at may anak na tayo. Alam na rin nila yan. Pangangatwiran niya. Napanganga naman ako sa sinabi niya. Wala talaga siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Diyos me, isuot mo na yung damit mo at bumaba na tayo para kumain. Sabi ko. Tumango naman ito't sinunod ang sinabi ko.
Dali-dali siya nagbihis ng damit, sabay kaming lumabas na matapos siya at nagtungo sa kusina. Si Kuya Marco nadatnan namin sa kusina ni Leo, mag-isa itong umiinom ng kape. Lumawak ang ngiti nito nang makita kami. Nasaan sila mama, kuya? Bakit ikaw lang atang mag-isa dito? Tanong ko sa kanya na makaupo kami. Nasa labas sila, nag-uusap-usap about sa wedding niyo. Congrats nga pala, nakangiting sabi nito sa kahumigop ng kape. Thank you pare, sagot ni Leo sa kanya. Kaya pala pamilyar ka sa akin, nakalaro pala kita noon, pahayag ni kuya kay Leo. Really? Pasensya na, hindi ko na matandaan ang childhood memories ko. Ganti nito. Oh, mauna na ako sa inyo lovebirds, paalam ni kuya. Aangal sana ako sa huling sinabi nito, pero mabilis itong tumayot naglakad pa palabas. Kain na tayo, baling ko kay Leo. Tumango naman ito, pinagila ako nito ng upuan. Thank you, sabi ko na makaupo ako. Ang daming niluto ni mama, masarap ang lahat ng yan, try mo. Utos ko na sumandok siya ng ulam. Sinantokan niya din ako ng kanin at ulam. Wala kaming imikan habang kumakain, magana kasi siyang kumakain. Mukhang nagutom to dahil sa pangangabayo. Ako ang naunang matapos kumain. Nagtimpla ako ng dede ni Lia Marie para hindi na ako bumaba mamaya. Tapos ka na? Baling na tanong ko kay Leo. Yeah, maikling tugon nito. Tara, balikan na natin si Lia Marie at baka umiyak na yon, sabi ko. Nakahinga ako ng maluwag, naimbing ito sa pagtulog na madatnan namin ni Leo. Napangiti ako. Naglakad ako patungo sa paanan ng kama, nakatayo lang ako doon at napagmasdan ang anghel ko. Napatingin ako kay Leo, nakbayan niya ako, hindi ko napansin na nakalapit na pala siya sa akin. Thank you Maria for giving me a child. Bulong niya habang pinagmamasdan si Lia Marie. Ngumiti naman ako sa kanya. No, ako dapat na magpasalamat sa iyo for giving me a child. She's my everything to me. Lia Marie is my life. Pahayag ko habang pinagmamasdan ng anak ko. And you and Lia Marie are my life now. Bulong niya sa akin. Nagangat ako ng mukha sa kanya at malawak ng ngumiti. Kinuha ko kamay niya nakadantay sa balikat ko at mahigpit yung hinawakan. Halika na, matulog na tayo. Yaya ako sa kanya. Humiga siya sa tabi ni Lia Marie. Komportable naman ako humiga sa tabi niya. Siya ang nakapwesto sa gitna. Good night. Aniya sabay halik sa pisngi ko. Good night. Nakangiting sabi ko. Yumakap siya sa bewang ko bago pinikit ang mga mata. Malawak ako napangiti nang magising ako. Yakap nila yung bewang ko gamit ang kabilang braso niya habang ang kabila naman ay ginawang una ni Lia Marie. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umangat ang katawan ko mula sa pagkakahigat dinampian ang halikang pisngi ni Leo. Napabalik ako sa pagkakahigat nagpanggap na tulog nang gumalaw to. Tahimik ako nagpasalamat dahil hindi to nagising sa ginawa ko. Yumakap ako sa bewang niya at muling bumigat ang talukap ng mata ko. Daddy kissed her. Rinig kong bulong ni Lia Marie sa daddy niya. Nagising ang diwa ko dahil sa ingin nilang mag-ama. Okay, don't make a noise ha? Rinig kong bulong ni Leo sa bata. Napabalikwas ako nang maramdaman na mainit na labing umaangkin sa labi ko. Rinig kong tawanan nilang dalawa. Napapatakbong lumabas ng silid. Naiwan akong nakatulala. Loko mga yun ha? Hasik ko. Tuluyan na akong bumangon na tinungang banyo upang maligo. Nabutan ko sa sala sa Leo at Lia Marie. Tinatalian ni Leo ng buhok ang bata na panay ang reklamo na hindi marunong magtali ng buhok ang daddy niya. Mahina akong natawa nang lapitan ko sila. Nakanguso si Lia Marie lumapit sa akin. Mukhang hindi talaga nito gustong pagkakatali ng buhok niya. Tinanggal kong pagkakatali ng mahabang buhok niya. Sinuklay ko yon gamit ang kamay ko bago pinag-ponytail ng maayos. I told you so many times, Daddy. I want ponytail. Baling sa daddy niya na humihigop ng kape sa baso. Sorry, sweetie. I don't any idea how's ponytail. Tugon nito sa bata. Hindi ko na napigilan na sarili kong matawa na kinalalim ng gatla ni Leo sa noo. You're making fun of me. Now you'll regret it. Banta niya, saka ako sinunggaban. Muntikan pa ako matumba nang yakapin niya ako at pinanggigilang kiniskis ang tungki ng ilong niya sa tungki ng ilong ko. Mas lalo lumakas ang tawa ko. Mommy, Daddy, I want that too. Sigaw ni Lia Marie saka nagsumiksik sa gitna namin ng daddy niya. Hinawakan ni Lia Marie mukha at kiniskis ang tungki ng ilong niya sa ilong ko. Lumawak ang ngiti ko saka ko siya hinalikan bago siya humarap sa daddy niya at ginawang-ginawa niya sa akin. I love you, sweetie. Sabi ni Leo kay Lia Marie tinalikan ng bata. I love you too, Daddy. Ganti ni Lia Marie saka siya nagsumiksik sa daddy niya. Ay sus, naglambing na siya. Puna ako sa ginawa ni Lia Marie. Kinabig ako ni Leo papunta sa kanya. Yumakap naman ako habang hindi maalis ang malawak ng ngiti sa labi. Nasaan sila, Mami? Tanong ko kay Leo nang mapansin kami lang nandito sa loob ng bahay.
Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at lumayo ng konti. Nagpalingaling ako sa paligid para hanapin mga taong kasama namin. Nasa likod bahay sila, nag-iihaw. Tugon ni Leo sabay karga kay Lia Marie. Tara, puntahan natin sila. Yaya ko. Nauna ako naglakad, nakasunod naman sa akin si Leo na karga si Lia Marie. Good morning. Bati sa amin ni Mommy. Napawaw ako na makita mga pagkain na sa mahabang mesa. Merong inihaw na malalaking bangus at tilapia. May pinang-slice na pinya, hinog na mangga, pakwan at hinog na saging na galing mismo sa asyenda namin. Ay, umupo na kayo. Magbubudol fight tayo. Utas ni Mama na naglalagay ng kanin palibot sa dahon ng saging. Wife, what is budol fight mean? Pasimpleng bulong sa akin ni Leo. Gusto ko siyang pagtawanan pero pinigilan ko sarili ko. Method of eating with your hands? Ganting bulong ko sa kanya. Napatango-tango ito't maingat na inupo si Lia Marie sa upuan. Nagugas naman ako ng kamay. Tinulungan ako ni Mommy sa ginagawa nitong pag-aayos ng mesa. Nasaan po si Papa at Daddy? Tanong ko kay Mama. Ewan ko ba sa dalawang yun kung saan na naman nagpunta? Kibit balikat na sabi ni Mama. O, nandyan na pala sila anang ni Mommy nang makitang paparating na sila Daddy at Papa na sakay ng mga kabayo. Mommy, Daddy, I want to ride that horse, anang Lia Marie. No honey, you're not allowed to ride the horse, Leo, but I want to, git ni Lia Marie. Natawa ko ng umusong bata at tumalikod dito sa daddy niya. Lia Marie turned to me. Utos ni Leo kay Lia Marie. Nag-cross arms ang anak niya at mas lalo pang humabang nguso. I don't want to talk to you, Daddy. I want to ride. Tinignan ako ni Leo at sinanyas ang tulungan ako kay Lia Marie. Umiling ako sa kanya. Kailangan niya masani kung paano paamuhin si Lia Marie. Naglakad ako patungo kila Daddy at Papa na tinali sa puno ng manggang mga kabayo nila. O tingnan mo pare, ganyan ang buso ko si Maria kapag darating ako. Rinig kong sabi ni Papa kay Daddy na sabay ito maglakad. Bigla ako tuloy na alala nun. Sa akin pinapasundo ni Mama si Papa kapag nagipag-inuman sa mga kaibigan niyang may okasyon para hindi ito makatanggi. You're so lucky pare to have Maria. Kami kasi ni Valeria hindi na talaga biniya ng anak na babae. Anang ni Daddy kay Papa. Ngumiti ako sa kanila at bumate. Kakain na daw po. Utas ko. Inakbayan ako ni Papa. Yumakap naman ako sa bewang niya at sabay na kaming naglakad. Eto talaga yung namimiss kong eksena sa aming mag-ama. Hindi niya na ako mabuhat kasi malaki na ako sa kamahina na din ang katawan niya. O ano nangyari dito? Bakit nakanguso maganda kong apo? Takang tanong ni Daddy na matagpuan nang tingin si Lia Marie. Bumuntong hininga naman si Leo. Lolo Dad, Daddy fought me. Sumbong ni Lia Marie kay Daddy. Mahina naman ako natawa, pati sila nagtawanan din sa sinabi ni Lia Marie. Oh, he really did that to you? Hindi makapaniwalang tanong ni Daddy kay Lia Marie sabay baling kay Leo na nakakunot ng noo. Yeah, he didn't want me to ride the horse, tugon ni Lia Marie. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa bewang ni Papa at nilapitan na si Lia Marie. Your daddy just wanted to protect you, so he didn't agree to ride you in the horse, paliwanag ko kay Lia Marie. When you grow up, you can ride the horse, right Daddy? Baling ko kay Leo. Tumangulan to. Really, Mommy? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nang bibilog pang mga mata niya, ngumiti ako tumango sa kanya. Yay! Okay, tama na yan. Kumain na tayo. Anang Mama. Magana kaming kumain. Sila yung tinapunan ng tawanan dahil hindi ito marunong magkamay. Sunod-sunod ang pagsubong ginawa ko kay Lia Marie dahil nagusto niyang inihaw na tilapia. First time niya kasing makakain nun. Nagustuhan niya din yung hinog na mangga. Masarap at matamis daw.